video is another concern video po. Ang sabi niya is, ma'am, matanong ko lang po kung sa pagkain ba ng pipay ay pwede po bang mahawa sa HIV. Sa mga hindi pa po nakakaalam dito sa ating channel, ang pipay po salitang sarili natin. Ito po ay ang vagina. Gumagamit po kami dito ng sarili naming lengguwahe. First, ano po ba ang HIV? Ang HIV po ay, or Human Immunodeficiency Virus, ay isang virus that attacks the body's immune system. If HIV is not treated or hindi po ito nagagamot, pwedeng mag-lead po ito to AIDS or Acquired Immunodeficiency Syndrome. Paano po ba nakukuha ang HIV? Ito po ay nag-spread sa ating blood, seminal fluids, pwede rin sa semen, doon sa lumalabas sa lalaki, or vaginal fluids, doon naman sa babae, rectal fluids, doon naman yan sa puwet, or yung breast milk. Pwede mong makuha ito sa pagtatalik. Kung ang katalik mo ay hindi mo alam, meron siya, malaki yung possibility na mahawa ka. Yung mga reuse or mga nagamit na sa pagtattoo, yung mga needle doon. Kapag nagamit ang needle nung may HIV, tapos iginamit sa iba, di lang po needle, basta equipment na ipinasok sa balat mo, possible na mahawa ka kung yun ay ginamit ng isang may HIV. Dahil papasok po yan sa blood ninyo. Contaminated yung ginamit sa inyo, kaya pag magpapatattoo or magpapabutas ng tenga, siguraduhin na bago yung karayom na gagamitin sa inyo. Or magpapa-inject ng kahit na ano, siguraduhin na laging bago ang needle or karayom na gamit sa inyo. And kapag yung mommy, for example, nag-breastfeed siya, tapos hindi niya alam na meron siyang HIV, possible din po na mahawa yung baby na nakaka-receive nung breast milk niya. Doon naman po sa concern ninyo kung nakakahawa ba yung pagkain ng pipay. Then, may HIV yung babae. Although minimal po yung risk na mahawa ka, pero mahahawa ka pa rin po. Lalo na kung infected yung iyong gum or yung dila, may sugat or may singaw. Then, yung seminal fluids or yung sexual fluids ng babae ay infected, possible po talaga na mahawa kayo. May transmission po talaga na mangyayari. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Although maliit po yung risk neto, hindi katulad ng vaginal and anal sex na malaki po talaga yung porsyento na mahahawa ka kapag ang partner mo ay may HIV. Kaya dapat aware ka at kilala mo talaga yung partner mo. Huwag basta-basta kumakain nang hindi mo naman pagkain. At ganun din po sa mga kalalakihan. Kung ang lalaki ay infected po ng HIV at inoral mo, babae ka, or partner mo is pareho kayong lalaki, meron din pong risk na mahawa kayo. Kaya huwag kakain ng saging kung hindi mo naman saging. At malaki yung chance na mahawa ka kapag meron kang singaw sa bibig. Kasi dahil may open wound ka nga, pwedeng makapasok yan sa bloodstream ninyo. Kahit naman sabihan kayo na dapat isa lang partner talaga, kailangan kilala nyo o talagang partner nyo, may chance pa rin talaga doon sa iba na gumamit ng hindi naman nila saging or hindi naman nila pinya. So, how to protect yourself? Lagi pong gumamit ng kondom. At kapag ang lalaki naman, halimbawa, inoral mo yung lalaki, wag na wag mong papayagan na mag-ejaculate siya sa loob ng bibig mo. Or, wag mo na lang tikman ang saging niya kung hesitant ka. It's better to be safe than sorry. At kapag magtatalik kayo at ayaw nyo gumamit ng condom pero gusto mo, gawin mong rules yan sa sarili mo. No condom, no sex. Don't brush your teeth before oral sex kasi akala mo wala kang singar or walang sugat and hindi mo na malayan sa pagtututbrush mo, nakakuha ka pala ng sugat. Hanggat maaari, skip oral sex during risky times. Advice, wag na pong makipagtalik kung hindi nyo naman ka-partner. Lalong-lalo na kung hindi nyo talaga kilala yung tao. At tawag lang naman ng laman yan. Mabuti pang magsarili na lang kayo, mag-take kayo ng shower para bumaba yung init na nararamdaman ninyo sa katawan nyo. Yan po yung mga safe na paraan talaga para ligtas kayo. Mahirap na pong magsisi sa huli.
Yan lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang mga tips na napag-usapan natin dito ngayon. At kung nagustuhan niyo po ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!